Magandang araw mga kababayan. Ako si Lan ng #WalkWithLan at welcome sa isa pang deep dive sa Philippine politics na hindi puro chismis pero may konting spice. Ngayon, ang hot topic natin, Indonesian President Prabowo Subianto reportedly set for Manila visit next week, March 26 to 27, 2026. Ayon sa Politico Report, Malacanang pa, hindi confirmed. Pero kung totoo ito, ibig sabihin deepening ties na naman ng dalawang pinakamalaking archipelagic nations sa Southeast Asia. Bakit ngayon? Ano ang agenda? Trade, defense, o may kinalaman ba sa West Philippine Sea? Huwag kayong mag-alala. Dito natin i-breakdown ng intellectual, critical, at fact-based. Walang sugarcoating, walang bias. Para sa mga kabataan na gustong maging informed voters at sa mga OFWs na nanonood habang nasa abroad, ito ay para sa inyo. Hit that like button kung excited kayo at subscribe para hindi kayo mag-miss ang ganitong content. Let's go! Mga tol at ate, let's start the basics pero with depth. Si Prabowo Subianto, dating military man yan, controversial pero nanalo ng landslide noong 2024 elections. Siyang successor ni Joko Widodo, strongman image. Pero ngayon, focus sa economic growth at regional stability. Si PBBM naman, President Ferdinand Marcos Jr., unang official trip niya as president noong 2022, Indonesia. Okay, kay Widodo pa. Then September 2024, bumisita si Prabowo nung president-elect sa Malacanang. Nag-usap sila tungkol sa trade, defense, security. October 2024, dumalo pa si Marcos sa inauguration ni Prabowo sa Jakarta. So, this Manila visit, hindi ito first time, it's continuity. Pero question, bakit ulit? At bakit ngayon March 2026? Possible kasi post-inauguration consolidation at may urgent regional issue. Parang dating magjowa na nagre-reunion pero instead of flowers, defense facts at trade deals ang dala. Ngayon mga kaibigan, mag-intellectual tayo Intellectual mode on. Philippines at Indonesia parehong archipelagic states, parehong ASEAN founding members, 75 years na diplomatic relations natin. Pero historically, may tensions din, like Sabah claim through dormant at overlapping maritime claims. Pero under Marcos Jr. at Prabowo, shift to cooperation, 2024 meetings emphasize. Economic ties, trade volume rising, defense cooperation, joint exercises, border management. Critical point dito, Indonesia under Prabowo, free and active foreign policy pa rin, pero more pragmatic. Hindi sila confrontational sa China tulad ng Pilipinas, pero may natuna si disputes din sila. So possible ba na mag-align tayo sa South China Sea, West Philippine Sea issue, o baka naman Indonesia wants to stay neutral para hindi ma-offend si Xi Jinping? Okay. Konting fact check tayo mga kaibigan. Si Prabowo met Z early in his term, pero si Marcos, he praised leadership. Ito lang po yung observation natin, medyo witty lang. Parang chess game ito. Prabowo is the knight moving sideways. Marcos, the rook going straight. Sino ang mag-checkmate sa regional security? Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Chat, comment down below. Will this visit strengthen our position versus China or just another photo ops? So what to expect sa visit? Tentative, March 26 to 27. Possible agenda, bilateral talks sa Malacanang. Signing of MOUs, trades, perhaps EV batteries. Indonesia, nickel giant. Defense natin intelligence sharing o maritime security. At baka may oil din ang Indonesia, baka pwede tayong makahingi. Good for economy, more jobs, investment, pero watch out. Ano ang stance ni Prabowo sa ASEAN centrality? If he pushes for stronger ASEAN unity, good for Philippines. Pero if he prioritizes bilateral over multilateral, baka mali-dilute ang ating voice sa West Philippine Sea. Mga OFWs, imagine ninyo, mas maraming direct flights,
cheaper goods from Indonesia pero security first. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo ha, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Para sa inyo ring mga OFWs o overseas Filipino workers at mga kabataan, youth habang nanonood, check nyo rin itong affiliate offers ko via Shopee at Lazada. Perfect para sa travels ninyo or daily use. Wireless earbuds, Anchor brand crystal clear sound sa podcast about politics habang nasa bus. High capacity power banks, 20,000 mega amperes. Wag maglobat kapag nagre-refresh ng news. Universal travel adapters para di mahirapan sa sakit sa abroad. Link sa description o itatag na lang po natin. Support the channel indirectly by shopping through them. No extra cost sa inyo, pero may commission kami Yan po ay transparency purposes. Win-win solution po yan para sa atin at para din po sa inyo. Okay witty ito but serious. Bakit importante ito sa atin? Kasi ang Indonesia, giant neighbor po natin yan. Alam niyo po ba ilan po ang population yan? Ano lang naman, 270 million. Ibig sabihin, much doble-doble pa sa atin. No? Economy bigger than ours. If they side with us sa regional issues, stronger tayo. Pero Prabowo's style, pragmatic, business first. Possible ba na maging neutral broker lang sila? Ito mga kaibigan, ang perspective po ito para sa mga kabataan, para sa inyo na future leaders natin. Aralin nyo ito. Geopolitics isn't just for old politicians. It affects jobs, remittances, security nyo abroad. No? Meron din konting anggulo ito ng mga overseas Filipino workers o OFW. More bilateral ties equals possible job opportunities sa Indonesia. Or better sea lanes for shipping. Critical warning, huwag tayo maging complacent. Past administrations failed sa border agreements. Sana this time, concrete results. Ano kung mag-sign sila ng defense pact? Fact, mga kaibigan, game changer ba ito? Or baka lang ceremonial? Share your thoughts. What if Prabowo mentioned South China Sea? Will he back Philippines or avoid? Ano po ba? Tingin nyo, parang blind date naman, no? Exciting pero baka maging awkward. Conclusion tayo sa ating mga kababayan. Prabowo's Manila's visit, opportunity, or just another diplomatic nicety. Time will tell. Pero isang sigurado, dapat tayo ay informed. Salamat sa panonood hanggang dulo Proof na mataas ang retention natin. Like, comment down below your take, share sa group chats ng mga OFWs, at subscribe. Join membership for more exclusive breakdowns. See you sa next video. Stay woke, stay critical. God bless the Pilipinas. Mabuhay.